Isang mapagpalang gabi po, church. Good evening. Ganun na rin po sa ating mga kasama online. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay muli niyang idinako sa ating bahay-sambahan, kaya't inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Sinasabi po sa Philippians 4:6, "In everything let your request be made known unto God." Atin pong awitin, "What a friend we have in Jesus." Often
Sa Diyos po ang papuri. Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa. Atin mong basahin, 2 Korinto 1:3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus. Siya ay maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas sa ating loob. Pang-apat, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Sa gabing ito kami po ay nagpupuri sa lahat ng mga biyayang pinagkatiwala niyo po sa amin, kami po ay nagpapasalamat. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, kami po ay nagbibigay ng papuri upang lalo po kami makitang karapat-dapat sa iyong harapan. Kung ano man po, Panginoon, yung nakikita mong nagawa naming mali, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magtuwid sa bawat isa sa amin. Patuloy mo rin pong pagpalain, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakikinig sa online ngayon. Kayo, Panginoon, ang magpala sa bawat isa. Panginoon, dalangin din namin sa iyo ang mapapakinggan naming mga salita na nagmumula sa iyo. Patuloy mo po itong bigyan ng maayos, Panginoon, na paliwanag upang lalo pa namin maikomit, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo din, Panginoon, ang lahat ng aming mga gawa, lalo na, Panginoon, ang pagbibigay namin ng papuri sa pamamagitan ng pasasalamat. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Sa oras pong ito, ibabalik po natin sa Panginoon ang lahat ng pasasalamat, mga biyayang natanggap natin sa loob ng isang linggo na hindi man tayo karapat-dapat, pero patuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng pagbabalik na ito, alam ko po na hindi lamang tayo yung makakapagbigay ng kalakasan sa bawat isa, kundi malulugod din po ang Panginoon dahil ibinalik natin ito ng bukal sa ating puso. Umpisaan ko na po, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat, sa pagpasok sa trabaho, sa lahat ng mga gawain, sa lahat po ng binigay ng Panginoon na karunungan upang matugunan lahat ng mga pangangailangan dun sa workplace na pinagtatrabahuan ko. Salamat sa Panginoon sa wisdom, ganon din sa provision na patuloy niyang pinagkakatiwala sa amin. Salamat din sa Panginoon dahil yung papalapit na pasukan, alam ko na siya yung magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Ganon din, salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang binibigyan kami ng kalakasan, walang anumang mga sakit na nakakahadlang upang patuloy na makapaglingkod. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri sa Panginoon. Kung kayo po ay may ganon ding papuri at mas higit pa, alam ko po maliit man o malaki ang mga pasasalamat na iyan, nalulugod po ang Panginoon sa bawat salita at sa bawat pintig ng mga puso natin na nagbibigay tayo ng papuri para sa Kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin, sa pag-iingat niya sa aking mga anak, ganoon din po sa mga nagtatrabaho. Nagpupulit at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung umuwi kami ng Bulacan, salamat din at iningatan niya kami sa pag-uwi namin sa Bulacan. Kasi yung prayer ko na maging maayos na yung bayarin namin ng lupa dahil matagal na ngang hindi naasikaso. Salamat sa Panginoon kasi tinugon ng Lord yung panalangin ko na magkaisa yung aking mga anak na yung sa bayarin namin. Salamat sa Lord kasi yun po, naumpisahan na naming bayaran,
nakapag-down na kami ng 5,000 mahigit. Tapos bali sa September, ay 10,000 yung pinaka. Tapos tuloy-tuloy na yung buwan-buwan na 2,000 plus. Salamat sa Lord kasi naayos na yon. Nakausap ko na rin yung aking mga anak para yung sa pag-aambag-ambaga namin. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako kasi nasolusyonan na yung problema namin sa bayarin namin sa lupa. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat, binabalik ang papuri, pasalamat sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi rin po sa bawat isa sa atin. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon na unang-una sa kalakasan at pag-iingat niya sa akin sa aking pagbibisikleta hanggang papasok, hanggang pag-uwi. Bagamat yung oras talaga nung ulan, kundi pagpasok ko, tsaka yung pag-uwi ko. Alas 5 ng hapon, tsaka alas 6, mga alas 7 ng umaga. Talagang papasok ako, basang-basa. Uuwi ako, parang ganun din, basang-basa rin. Pero salamat sa Lord kasi kahit na ganun madulas yung kalsada, pero iniingatan niya ako parati. At masiraan man pero sakto ko pa rin doon sa mga paggawaan para makaabot ka pa rin doon sa papasukan mo at hindi ka malate. Salamat sa ganong kaparaanan na ginagawa ng Lord sa akin. Ganun din sa ministry yung pinagkatiwala niya sa akin. Salamat sa Lord kasi talaga nung una, salamat ako sa Panginoon kay Bien nung nag-umpisa na siyang tumulong sa akin. Tapos unti-unti niya na rin in-adjust yung mga anak ko. Kasi one time kasi lagi kami nalilate na uwi. Yung dalawa, lalo si Philip, "Ma, pa, anong oras pa tayo uwi?" Salamat kasi unti-unti natutunan na nila na talaga kami ang huling umuwi. Tapos ganoon din, nung Sunday si Jonah rin, salamat sa Panginoon kasi pag nakapwesto ni Ate Benya at saka ako, nagliligpit na rin ako sa mga natapos na gawain, inuuwi niya na rin yung mga bata. Salamat kasi yun yung mga yung miracle na nararanasan natin yun. Kumpara nung panahon ng mga apostol na sila, si Pedro, kahit daanan lang ng anino yung mga may karamdaman, gumagaling na sila. Although, hindi na natin na-experience yan, pero yung binagong buhay, yun yung miracle na binibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw na tayo'y kanyang patuloy na nililigtas. Kasi patuloy niya tayong binabago. Salamat sa ganong kaunawaan. Salamat din sa provision niya. Bagamat dahil nga ang buwan ng August ay buwan ng mga ghost month sa mga Chinese. Kung maaari talaga ni magpukpok na martilyo, hindi sila pwedeng gumalaw dahil nga sa ganitong buwan. Kaya kung meron silang mga pagkakataon na hindi magpapasok, malakas ang ulan, o katulad na itong darating na Lunes, yung holiday, hindi sila magpapasok. Kumbaga, kasi nga, ni maglabas ng pera kumbaga, hindi sila kumikilos ng ganitong buwan na marahas o nagdidesisyon kasi nga ito yung panahon sa kanila na meron silang pinaniniwalaan na ghost month. Pero salamat sa Panginoon kasi isa kanyang provision kasi lalo na nung nakaraang Wednesday yung danger yung pagmamahal mo sa pera. Salamat kasi natutunan. Tapos nung Sabado pa, nasundan pa ito nung Berea namin, yung mga katapatan ng mga naging hari ng Israel at ang Juda, yung mga katapatan ng mga propetang di rin sumunod. Pero nakita mo talaga na talagang ang salita niya ay kumikilos at nagtuturo sa atin. Kasi nung Sabado na yun, nagsabi si Pastor Ditz na advance reading niyo yung chapter 17, chapter 18. Although, pahapyaw ko na rin nakikita yon kasi yun yung chapter ni Propetang Elias. Kung saan makita mo yung provision ng Lord doon, sa ganitong ilog ka, pumunta ka dito, sa ganitong ilog ka uminom, at yung uwak yung nagdadala sa kanya ng pagkain. Ito yung sinabi rin ni Pastor Ditz ng Wednesday. Yung kaparaanan ng Lord pagdating sa provision niya, malawak eh. Hindi mo to maintindihan kung saan nanggagaling.
Pero kahit ganun na may mga pagkukulang sa trabaho mo, dahil nga may ganitong kaganapan sa trabaho mo, yung mga ganitong ghost month, pero makita mo yung provision ng Lord kung paano kanya tinuturuan. Doon sa salitang inaaral mo o binabasa mo. Salamat kasi nung time na talagang binasa ko yun, kasi yun yung time na talagang malapit si King Ahab talaga doon sa bayan ng Israel, na talagang yun nga, kapalit nung kalupitan niya, namatay yung panganay niya at saka yung bunso niya dahil pinatayo ulit yung Jericho. Kasi nga, sabi nga doon sa Joshua, nasusumpain at mamamatay yung panganay niya at bunso niya kung sino man yung magtatayo nito. Salamat sa ganitong salita niya na kung tayo hindi magiging tapat sa Panginoon, kung hindi tayo susunod sa Kanya, itong mga pagpapala niya, hindi natin to mararanasan at maintindihan. Pero dahil nga sa salita niya, napatuloy natin pinananampalatayaan at sinusunod sa bawat nababasa natin sa Kanyang salita, ay tumitimo siya sa puso natin at natututo tayo sa pang-araw-araw sa buhay natin. At ito rin yung kaparaanan ng Lord para maintindihan mo kung ano yung nangyayari sa iyo dito sa mundong ito na minsan hindi mo maintindihan. Bakit ganun? Kala mo kulang pero sapat yung biyaya niya at minsan may sobra pa talaga. Yun salamat sa ganitong kaunawaan na patuloy niyang tinuturo sa akin. Pagiging yun nga, diligent sa magbabasa ng kanyang salita. Talagang salamat sa kanyang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin na patuloy niyang tinuturuan na magbasa ka ng salita ng Lord para etong katulad na nangyari kay King Ahab talaga na bagamat sabihin na natin hindi niya alam o alam niya yung kasulatan na kung sino man yung magtatayo ng yung Jericho na yun ay susumpain at mamamatayan. Pero hindi mo binasa kung bakit ka namatayan ng dahil niya yun tawag dito. Yun yung kautusan niya na pagbulay-bulayan mo kanyang salita araw at gabi. At ito yung magdadala sa iyo sa katagumpayan at pagbababa ng iyong buhay. Salamat sa ganito na patuloy niya kami tinuturuan. Encourage ko rin po kayo na patuloy tayong dumalo ng mga gawain, mga Bible study, mga Berean class. Salamat sa papurit sa Panginoon po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord sa kabutihan niya sa aming magkakapatid sa araw-araw, mga financial na pinagkakaloob niya, ginagaling po sa Kanya. Kaya ako'y pinupuri ko siya at pinapasalamat sa araw-araw. To God be the glory. Mapa face-to-face, mapa online. Masipag po talaga magpasalamat si Ate Julie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po na tayo rin ay mayroong pasasalamat sa Panginoon, ngunit maaring sabik na kayong mapakinggan ng salita ng Diyos. Amen po ba? May isang araw po, isang lalaki ang nag-aalaga ng baka at ito po'y nanganak ng kambal. Masaya niyang ibinalita sa kanyang asawa. Sabi niya, mahal, nanganak ang ating alagang baka ng kambal. At ang sabi ng kanyang asawa, mahal, dahil pinagpala tayo ni Lord, dapat ibigay natin sa kanya yung isang baka. Sabi ni Mister, oo naman. Tanong ni Mrs., alin sa dalawang ibibigay mo? Yung kulay brown o yung kulay puti? Ang sagot ni Mister, saka na natin pag-isipan. Palakihin muna natin ang baka at pagka lumusog na at lumaki na, yung mas malusog, yun ang bibigay natin sa Panginoon. Ibebenta natin to parehas, sigurado yung mas malusog ay mas malaki ang kanyang halaga at yun ang ibibigay natin sa simbahan. Dumating ang araw, isang buwan bago nila ibenta yung dalawang baka, mayroong masamang balita
Ang sabi ni Mister, mahal, namatay yung isang baka. Alin ang namatay? Yung sa atin o yung sa Panginoon? Kung kayo yung mister, alin ang namatay? Yung sa atin o yung sa Panginoon? Ang sabi ni mister, nakakalungkot man mahal, namatay yung baka ng Panginoon. Bakit yung sa Panginoon lagi yung namamatay? Bakit yung laging Kanya yung sinasacrifice? Bakit minsan yung nakalaan nating pera sa pambayad ng kuryente, o kaya upa, pambayad o pambili ng TV, pang matrikula, hindi natin kayang galawin pag may emergency. Pero yung madalas na nakukuhaan natin kapag emergency, yung offering sa Panginoon. Maiintindihan naman ni Lord. Maintindihan ba ni Lord or gumagawa tayo ng sarili nating Lord kung ano yung kanyang mararamdaman? Nakausap mo ba si Lord at sinabi niya, okay lang, naiintindihan ko? Yung desisyon ni Mister ay nagpapakita kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Ang desisyon ni Mister ay nagpapakita kung ano ang mas importante at kung ano ang mas inuuna niya. Kung saan siya nag-iimpok ng kayamanan. Bakit minsan o maaaring madalas mas naglalaan tayo ng salapi para sa sarili natin kaysa sa Panginoon? Bakit minsan or madalas hindi tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit at mas nag-iimpok tayo ng kayamanan dito sa lupa? Kapag dumating ang sweldo, dumating ang kaperahan, paymaya, ano ang una nating naiisip? Yung ibibigay ba natin sa Panginoon o yung bibilhin natin para sa ating sarili? In whatever decision we make, we always show what is really important to us. Your attitude or our attitude towards money reveals who we truly are. Kung sino talaga tayo. At kung paano natin tinitignan ang kaharian ng Diyos. Is it important or it's secondary? Last week, we talked about the danger of loving money. Using 1 Timothy chapter 6. At ang sabi doon sa unang puntos natin, that loving money blinds us to true riches. Binubulag tayo sa kung ano talaga yung tunay nating kayamanan. Always remember that money and your possession, they are not your true riches. Why? Because they are temporal. Money and our earthly riches are not our true riches. Hindi ang salapi ang tunay nating kayamanan. Ang tunay na kayamanan natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang pananampalataya sa Panginoon, ang relasyon sa Panginoon, ang katapatan natin sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo magiging tapat sa Panginoon kahit sa area ng pananalapi, hindi natin nakikita kung ano ang tunay na kayamanan natin. Anumang kayamanan na meron tayo, lagi nating isipin ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. Binibigyan lang tayo ng Panginoon ng pagkakataon kung paano natin gagamitin ito para sa Kanya. Ang tawag sa atin ay steward. We are not the owner. So whatever you have is not yours. That's from God and should be used for Him. Hindi naman lahat nire-require ibigay natin sa church. Only a portion. But the rest of what we have should be used for His glory. Ang pag-ibig sa salapi ay nakakabulag sa tunay na kayamanan natin. Ang pag-ibig sa salapi ay nakakabulag sa tunay na kayamanan natin tulad ng pamilya natin. Minsan nakakalimutan natin ang pamilya, nakakalimutan natin ang kalusugan dahil sa sobrang pagtitipid. Hindi tayo kumakain, hindi tayo nagpapakonsulta, takot tayong gumastos. Mas lalong higit yung kayamanan natin pagdating sa spiritual na bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa pera, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa gawain ng Panginoon. Remember that. If we are not a good steward of money, we will not be a good steward of His kingdom.
Loving money, second, loving money brings distraction. It does not give you peace. Yung iba, di ba, kapag kami pera, mas payapa daw. Hindi po totoo yun. Naalala ko tuloy ang nanay ko, alam niyo po na siya ay nagkaroon ng cancer. At so tuwing mayroong masakit po sa kanya, dadaing po siya sa akin, Kleng, sakit ng paa ko, sakit ng buto ko, sakit ng kalamnan ko. Magpapadala ako ngayon, wala pang GCash nung panahong yon. Papadala ka sa Cebuana, Nay, ito 5,000. Okay na ako, Kleng, masaya na ako. Then after a week, kahit na may natitira pang pera sa kanya, dumadating na naman yung sakit. Why? Because that is not a cure. Money will not bring us peace. But loving money destroys our family. Loving money destroys our ministry and our commitment. There are so many pastors who fall into temptation by loving money and later on did not pursue shepherding or pagiging pastor. Hindi na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. And also, it destroys our commitment to God and destroys ourselves. Money is a good slave, but it's a cruel master. Tandaan po natin, hindi ang pera ang dapat humawak sa atin. Tayo ang ahawak sa pera. Ang taong hindi tapat humawak ng pera, ang pera ang ahawak sa kanya o maaalipin siya ng pera. Thirdly, loving money always end in doing evil and falling away. And there are so many examples in the Bible. Judas, Demas, Achan, Ananias, and Sapphira. Loving money will always end in doing evil and falling away. Walang nananatiling tapat sa Panginoon habang minamahal ang salapi. Tandaan po natin yan. Walang nananatiling tapat sa Panginoon habang minamahal mo ang salapi. Lahat ay nahulog sa tukso, lahat ay nabulag sa kayamanan, nakalimutan ng gawain, at in the end, lahat po na umibig sa salapi ay hindi nanatili at lumayo sa Panginoon. Pastor, is it the same message? Tonight we will be contemplating same subject but a different passage. Let us take a look in Matthew chapter 6 verse 19 to 24. While studying this verse, it made me realize that our attitude towards money is not a minor issue. Money is not a minor thing. It becomes major because of our attitude. Our attitude towards money is a major issue of life that leads to major problems. And the title of our message is Money Talks. Ano ba ibig sabihin ng money talks? Nagsasalita po ba ang pera? It's a figure of speech in a sense that money has an influence over people. Halimbawa, gusto mong mapabilis ang paglalakad mo ng papeles. Hayaan mo yung pera ang mangusap doon sa maglalakad at mag-a-aproba. Because money talks. You don't have to negotiate. You don't have to say, please, if there is 1,000 bill, clip on your paper, let money do the talking. And it's fast compared to saying, please, pakibilisan po. Kapag ang desisyon natin ay nai-impluwensyahan ng pera, then money talks. Nadiktahan ng pera, sabi nilang malaki ang nagagawa ng pera. Pero, sa taong kontento, o marunong masiyahan kung anong meron siya, hindi nangungusap ang pera sa kanya. Sa taong kontento, kahit anong ibigay mo sa kanyang pera para baluktutin yung kanyang prinsipyo, o i-compromise yung kanyang conviction, o kanyang paniniwala, walang magagawa ang pera sa kanya, sa taong kontento. So it's not the money that talks, but the evil. Money does not talk to people with contentment. Hindi nangungusap ang pera sa taong may kakontentuhan sa buhay. Pero sa taong walang kakontentuhan sa buhay, sa taong umiibig sa salapi, pera lang ang katapat niyan. For those who love money, they serve and worship money. Yan ang sabi ng Bible. You cannot serve two lords o di ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon or two masters.
You cannot serve money and God at the same time. On the other perspective, we may say that money talks. No? In a sense, no, money talks. In what way? Because God uses money to reveal who we truly are. God uses money to reveal who we truly are. God uses money not to tempt us or not to test us, but to expose our greediness. Ginagamit ng Panginoon ang pera, hindi para tuksuhin tayo or subukin tayo, kundi ipahayag kung ano talaga ang nasa puso natin. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin. Katulad ng binatang mayaman na napag-aralan natin nitong linggo. Sabi niya, nagawa niya na ang lahat. Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ibenta mo ang iyong ari-arian, hindi ibig sabihin ng pagbenta ng ari-arian ay ang solusyon para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. No. God or Jesus Christ just wanted to expose the heart of this person who is so proud. Yung pera, yung kanyang kahinaan. Sabi nga ng Bible, dahil mayaman siya, at hindi niya magawang ibenta ang kanyang ari-arian, kaya umuwi siya na malungkot. So, ngayong gabi, pag-aaralan natin, ano ang nire-reveal ng pera sa ating mga buhay. Yung attitude natin. Let's proceed with verse 19 in chapter 6. Sabi rito, wag. Don't. Si Jesus Christ po nagsasalita. When sinabi niyang wag, wala kang option. Hindi yan suggestion. It's a command. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. It could be damit, it could be gadget, it could be, nung panahon niya, wala pa naman gadget. So it's just damit, tela, ginto, pilak, at lupain. Yan ang matuturing na kayamanan noong panahon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. What's the reason? Sabi niya, dito sa lupa, mayroong naninirang insekto at kalawang. Ang tela, kahit gaano kamamahalin, pagdating ng panahon, ito po ay maluluma, ito po ay masisira dahil po sa insekto, dahil ito po ay temporal. Gayon din ang ginto, o kahit ano, kakalawangin po yan, hindi po yan magiging maganda in the long run. At may nakakapasok na magnanakaw. So, hindi lang sa nasisira o temporal yung kayamanan na ito, kundi ito rin po ay maaaring pagmulan pa ng buhay mo. Alala ko nung ako ay first year high school, binili ako ng tatay ko ng diver's watch. Pero fake lang po yun. Sabi ng tatay ko, kapag hinold up ka at kinuha yung relos mo, bigay mo. Unang-una, hindi yan totoo. Peke lang yan. Hindi ko naman i-expect na mangyayari talaga sa akin yun. And then ako po ay papunta sa Nolasco, dumaan ako ng Pretil Market, at doon meron pong umakbay sa akin na dalawang lalaki at tinutukan ako ng kutsilyo at sabi sa akin, akin na yung relos mo. Hindi, binigay ko naman yung relos ko. Kayamanan ay maaging manakaw. At minsan, yung kayamanan pa yung nagiging mitya ng buhay ng isang tao. So binibigyan ng babala ng Panginoon ng kanyang mga alagad at sino mang susunod sa kanya na hindi kayo dapat magpayaman. Maaari kayong maging mayaman, pero hindi nyo dapat hangarin ang yumaman dahil unang-una, kapag inipon nyo ito, masisira lamang ito, masasayang lamang ito, at mananakaw lamang sa inyo. Sa halip, ano pong sabi niya? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ano ibig sabihin nun? Kailangan tayong bumili ng passbook sa heaven? Kanino tayo magdedeposito? So hindi po sinasabi niya na literal na ibato mo sa langit ang iyong pera o kaya kumuha ka ng bank account sa langit. Ibig niya sabihin, gamitin mo ang pera mo, hindi para itago, kundi gamitin mo to para sa kanyang gawain. Kung kayo po ay pamilyar sa story ng Acts chapter 2, na kung saan marami pong mananampalataya from all over neighboring countries ng Israel ang nagpunta sa Israel sa Jerusalem. Why? Because of the Pentecost. At during the day of Pentecost, marami pong pilgrims, okay, mga mananamba na from other countries na Israelita. Pumunta po sila sa Jerusalem para po sumamba. And then, ginamit po ni Apostol Pedro yung pagkakataon na yun upang ipahayag ang mabuting balita. Kaya saan po nangaral si Pedro during the time of Pentecost?
sa bundok, kung saan maraming taong nagpapahinga. Nung nangaral po siya, ilan pong tao ang tumanggap sa Panginoon? 3,000. Yung 3,000 po na yon, ang sabi ng Bible, nagkakatipon sila araw-araw. Until such time, ayaw na nilang umuwi doon sa kanilang tinitirhan na malayo. Gusto na nilang tumira sa Jerusalem. Paano mo aalagaan yung 3,000? Saan sila kukuha ng kanilang ikabubuhay? Hindi mo naman pwedeng, pumunta na kayo roon, doon na lang kayo magpatuloy. Alam niyo po, ginawa ng mga apostol? Pinatira nila sa Jerusalem, kinuha nila ng bahay, binigyan nila ng hanap buhay, saan sila kumuha ng pera? May kaya at mayayaman na kapatid sa Panginoon na nagbenta ng kanilang ari-arian, ng kanilang lupa, para pantustos doon sa 3,000 na tumanggap sa Panginoon at hindi na sila pumunta sa kanilang pinutuluyang bahay na malayo sa Jerusalem at doon na sila sama-sama isang church. At isa dito ang nagbenta, ang pangalan niya ay si Jose, nakilala rin Bernabe. At ginaya siya ng mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang lupain. Ngunit, gusto lang nilang makilala. Gusto lang nilang ma-recognize. At sila ay sina Ananias at Sapphira. So yun yung sinasabi dito ng Bible, ang sinasabi ni Jesus Christ, na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. It means use your money for His work. Maaring pagtulong sa iyong kapatid sa Panginoon, anumang bagay na gagawin mo para sa Panginoon. So using your money, it's not for your personal benefit. It's for kingdom expansion. So yun po ang sabi ng Panginoon sa talatang ito. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Why? Kasi pag sa langit ka nag-impok ng kayamanan, wala raw naninirang insekto ron. Safe. Walang kalawang, wala ring magnanakaw na nakakapasok. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So unang bagay na makikita natin dito, our attitude towards money reveals our priority. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. This passage does not suggest that saving, investing, are sins. Hindi po kasalanan na mag-ipon, hindi rin po kasalanan ang mag-invest. But if you will trust your investment and if you will trust your savings, yun po tayo nagkakaroon ng problema. Dahil nawawalan na tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. It's biblical na tayo po ay mag-invest. Katulad nung binigyan ng talento, di ba, nagalit siya doon sa lalaking itinago sa lupa. At ang sabi rin sa Proverbs, mag-ipon tayo sa panahon ng tag-ulan ay meron tayong magagamit. So again, savings and investments are good, but they are not your true riches. Ang totoo mong kayamanan ay walang iba kundi sa Panginoon. Kasi ang nagiging problema po, lahat nilalagay sa investment, lahat nilalagay sa savings, walang nilalagay para sa Panginoon. Yun yung problem. So, priority. When you say priority, ibig sabihin kung ano ang una sa atin. When you receive something, it could be a salary, it could be a gift, anything, monetary, whatever. What do you think first? Ano yung una mong naiisip? Gastusin, baon, gamot? Or inuuna natin ang Panginoon? Well, our attitude towards whatever God will give us will reveal what is in our heart. What is our priority? So, hindi na kailangan pang magkaroon pa tayo ng assessment, question and answer. You yourself know what is your priority. Hindi mo rin kayang dayain ang sarili mo. Hindi, uunahin ko ang gawain ng Panginoon. Yun ba talaga ang nangyayari? And I praise the Lord for the lives of some Christians, not all, that whenever they receive, they always put God first. Set aside a certain amount that it will be for the Lord. The rest, we will budget. Not the other way around. We budget first, whatever is the remaining, that's for the Lord. And if meron matitira, praise God. Kung wala, pasensya Lord.
it should be the other way around. Put God first because putting God first is the ultimate priority of every one of us. Why? In the first place, it is not our money. It is His. Sa Kanya po yun. Katiwala lamang tayo. At doon may papahayag kung tayo ba ay totoong mabuting katiwala o tayo ay alipin na ng pananalapi. So again, it's a self-check, diagnosis, assessment, evaluation to every one of us, including I myself. That whenever I have, what comes to mind first? Ano yung unang pumapasok sa isip ko? Then that is your priority. Kung nasaan ang iyong puso, nandun din ang iyong kayamanan. Kung ang puso natin nasa gawain, unahin natin ang para sa Panginoon. The question is this: when was the last time that you give? Nagbibigay ba tayo? Yan ang tanong na madaling sagutin. Dahil physical yan, nangyayari yan, nagagawa yan. Verse 22. Aside from revealing what is our priority, sabi ng verse 22 is this: ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Now, this is a figure of speech. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno naman ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Eyesight is very important, especially if we are walking. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay binubuksan natin yung ating mata. Kumakain man tayo, lumalakad man tayo, lalo hanggat kung nagmamaneho ka, hindi ka pwede magmaneho ng nakapikit. Kaya nga mayroong mga bagay na hindi magagawa ng bulag. Hindi siya pwede bigyan ng lisensya dahil wala siyang paningin. So in the same way, kung ano ang tinitignan ng mata, saan naaakit ang mata, yun ang laman ng ating puso. I'll give you a very simple story. Story ng mga bata. Pussycat, pussycat, where have you been? I went to London to see the Queen. Pussycat, pussycat, what did you see? I saw a mouse under her chair. So yun ang nakita niya. Why? Kasi pusa siya. Sa mananampalataya, ano kaya ang makikita natin? Kung ano ang nakikita natin, yun tayo. What you see is who you are. Kung saan nandun yung ating paningin, yun yung puso natin. Kung ano ang madalas nating binabrowse, yun yung laman ng puso natin. Kung anong madalas nating pinanonood, yun ang laman ng puso natin. So, yung paningin po ay napaka-importante sa isang mananampalataya. Because it determines your priority and it determines your spirituality. For the second point is this: our attitude towards money reveals our spirituality. When we say spirituality, it means your maturity as a believer. Ang sabi ni Warren Wiersbe, tatagalugin ko po, yung mga bagay na tanging ang Diyos lang ang nakikita, ang tunay na sukatan ng ating espiritualidad. The things that God can only see are the true measurement of our spirituality. Ano yung mga bagay na gusto ng Diyos na siya lang ang makakita? Number one is prayer. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, whenever you pray, what do? You go to your closet, go to your room, and pray to your God who sees. Kasi yung iba nagpipray para lang makita ng tao. But the Bible says, your personal prayer must be personal, must be private. Panalangin. Gusto ng Panginoon na siya lang makakita. Second, pagbibigay.
Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, kapag magbibigay ka, huwag mong ipaalam sa kaliwa mong kamay ang ginawa ng iyong kanan. So, ibig sabihin, ang pagbibigay ay sekreto, hindi dapat malaman ng iba. Hindi mo dapat ipaalam sa iba. O maaring malaman ng iba, pero hindi mo dapat ipaalam. Wala tayong intensyon na para malaman nila. So, our attitude towards money, especially in terms of giving, reveals our spirituality. Our view of money reveals our view of God. For example, I'll give you a very specific example. Is God generous? Yes. We believe that God is generous. So what should be the reflection of God's generosity to ourselves? We will be generous as well. But if you are not generous, it means the God that you are looking, serving, and worshiping is not generous also. Kasi kung ano yung nakikita natin sa Diyos, yun yung bagay na nais niyang makita sa atin. At kung nakikita mo na hindi ka pagpapalain ng Panginoon at kuripot ang Panginoon, magiging kuripot ka rin. Kasi iniisip mo, konti lang magpala ang Panginoon sa akin. Hindi niya ibibigay yung aking pangangailangan. Again, our view of money reflects our view of who God is. If God is generous, and sabi ni Apostle Paul, give generously. If God is faithful, be faithful in managing your finances. So our attitude towards money reveals our spiritual maturity. The true measurement of spiritual maturity is not how many verses that you know, how deep is your doctrine, but how people see the transformation of life, especially in the area of giving. Yes, giving is commanded by the Bible, but as you grow mature in faith, you would realize that you would give not because it's commanded, but because you were given a lot by God. Magbibigay ka hindi dahil inutos ang Panginoon, magbibigay ka dahil tapat ang Panginoon sa atin. At ako po naniniwala sa taong tapat sa Panginoon, hindi po siya pagkukulangin ng Panginoon. Nasubukan niyo na po ba nagalawin yung pang-upa at pangbayad ng ilaw or anumang bagay para lang sa gawain ng Panginoon? Sasabihin ko po sa inyo, hindi po kayo mapuputulan ng kuryente dahil tapat ang Panginoon sa atin. Ipapakita niya kung gaano siya katapat. Yun ang sabi ng Panginoon. Subukin niyo ako. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit upang kayo ay pagpalain, kung magiging tapat lang kayo sa akin. Alam niyo po, sabi ng Bible, I will open the floodgates of heaven. Hindi niya sinabing droplets. When God bless, He blesses so much for those who are generous to Him. Kasi ayaw ng Panginoon na tapatan yung generosity mo. Mas gusto niya, mas generous siya sa'yo. Whatever you sow is what you reap. Kung nagtanim ka ng kakaunti, huwag kang mag-expect ng marami. Kung nagtanim ka ng marami, hindi masama at hindi kasalanan. In fact, we are encouraged to expect from God. Test me, sabi ng Panginoon. Try me. I will not open the floodgates of heaven to pour out my blessings to you. Yun po yung kanyang dare sa nation of Israel because they are not faithful in giving para po sa Panginoon. So our attitude towards money reveals our priority. Our attitude towards money reveals our spirituality, our maturity as a Christian, as a believer. Thirdly, verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Totoo naman po, mahirap pa pag maraming boss. Di ba? Mahirap pag marami tayong amo. Lalong kung yung amo natin na dalawa na to ay magkaiba ang kanilang sinasabi. Magkaiba yung mahalaga sa kanila. Sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin naman ang ikalawa. So ganun nakikita ng Panginoon kapag
Dalawa ang Panginoon natin. Sabi niya, hindi nyo maaaring paglingkuran ang pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kung parehas na mahalaga sa atin ang Panginoon at kayamanan, ayaw po ng Panginoon yun. Kasi darating ang araw, kapopuotan natin yung isa at iibigin natin yung ikalawa. Ano po kaya sa tingin nyo, tinutukoy ng Panginoon, nakapopuotan natin? Kapag dalawa ang Panginoon mo, imposible na ibigin mo yung tunay na Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, wala dapat siya kaagaw. Ako ang Diyos na mapanibughuin. Kasi alam ng Panginoon kapag dalawa o meron siyang kalaban o meron siyang kaparehas, hindi siya ang tunay na Panginoon. Gusto niya yung exclusive na para sa Kanya. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Which is the reality, if we love God at the same time we love money, what is expected to happen? We will be faithful to money and we will disown God and we will not be faithful to God. That is true. It will happen. Hindi ninyo maaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. It is the same with our last point last week. The attitude towards money, our attitude towards money reveals our destiny. If your attitude towards money is right, then it shows that you have right relationship with God. But if your attitude towards money is wrong, it means we do not have the right relationship with God because we cannot serve both money and God. If the Lord is the one and only master, then we will not be enslaved of money. Kung si Kristo lamang ang tanging Panginoon natin, then hindi magagawang diktahan tayo ng salapi. But kung dumarating ang oras na mas mahalaga na ang pera sa atin, isa lang ang pinapakita nun. Hindi natin tunay na mahal ng Panginoon at hindi tayo tunay na nagtitiwala po sa Kanya. Perhaps ikaw at ako ay nasa ganitong sitwasyon. Masyado tayong nagtitiwala sa pera at iniisip natin pagkukulangin tayo ng Panginoon. Again, our attitude towards money reveals our destiny. Kung tayo po ba ay heaven-bound or not heaven-bound. Ang sabi ng Bible, we are just sojourners in this world. Tayo po ay dumadaan lamang. We are foreigners. Diba? Our true citizenship is in heaven. Therefore, put your true riches in heaven. Because this is not your life. Hindi ka dito titira pang habang buhay. Iiwanan mo. At ang lahat ng bagay na naririto, kahit gaano yan katibay, kahit gaano yan kalaki, yan po ay magugunaw. Yan po ay aalisin ng Panginoon. Hindi ko sinabing huwag ka magpagawa ng magandang bahay. Kung meron ka naman perang pampagawa ng magandang bahay, go! Di ba? Pero gusto lang ipaalala sa atin ng Panginoon, lahat ng bagay na yan ay sisirain ng Panginoon. Kung yung pagpapagawa ng bahay ay nakakahadlang na sa gawain ng Panginoon, at mas minamahal mo na siya kaysa sa Panginoon, then it's a reminder, that is not your house. That is not your home. Ang tunay na bahay natin ay nasaan? Nasa Kanyang presensya. Again, ang pera po ba'y nangungusap? Ang pera ay nangungusap sa mga taong walang kakontentuhan sa buhay. Pero sa taong may kakontentuhan sa buhay, walang magagawa ang pera sa kanya. Pero yung pera ay maaring gamitin ng Panginoon upang ipahayag kung ano ang priority natin, kung anong antas ng spiritualidad meron tayo or maturity meron tayo, at kung saan ba talaga tayo pupunta. Kung meron ba tayong relasyon talaga sa Panginoon. So do not belittle and do not ignore the issue of money. So money is not a minor issue. It is a major issue because our attitude towards money reveals a lot about us and about how we worship God.
So, perhaps, no, yung mga application, no, na maaari nating gawin para at least makita talaga natin. I would suggest, first is give. Give. That is the first step. Para madisiplina tayo, magbigay ka. Kasi pag hindi ka nagbigay, hindi ka madidisiplina. Ikalawa, isipin natin ang mga bagay na panlangit, huwag ang mga bagay na panlupa. Hindi yung gusto ko to, hindi kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Ikatlo, magkaroon tayo ng contentment, kakontentuhan sa buhay. Masiyahan tayo sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. At maging mabuting katiwala tayo sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Lalong hinggit ang pananalapi. Because ang pananalapi po is a basic, fundamental test of our accountability and our maturity. Tandaan po natin, ang perang binigay sa atin, hindi sa atin. At pagdating ng panahon, ipagsusulit natin lahat sa Panginoon. Kapag maraming binigay sa iyo ang Panginoon, malaki yung pananagutan natin sa Panginoon. Kaya, blessing yan kung gagamitin mo para sa Panginoon. But it will become a curse. A greater accountability if you will not use it for His glory. Again, you choose. You choose. Do you love God or you love money? Do you serve God or you serve money? It will reveal. God will reveal. God will expose through our attitude. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa isang paalala sa amin. Dahil hindi man kami lahat or mostly sa amin, perhaps meron kaming mga issues about money. Na nakikita namin ito as primary need ng tao. Indeed, it's not money that will give us peace. Ngunit ikaw lang, Panginoon. Dalahin ko, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng contentment. Bigyan niyo rin po kami ng pusong marunong magbigay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang nagpakita ng pagbibigay sa amin. Hindi mo ipinagkait sa amin ng bagay na mahalaga sa iyo, kahit ang iyong kaisa-isang anak. Kaya din, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ibigay ang anumang bagay sa amin, lalong higit ang maliit na pagpapala na pananalapi, na hindi ito ang maging daan upang kami, Panginoon, ay matisod sa kasalanan at lumayo sa iyo. Kundi matagpuan mo kaming tapat sa paghawak nito, sa pamamagitan ng paggamit nito para po sa inyong kapurihan. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang pusong makasarili, ang puso na hindi marunong magtiwala sa iyo, ang puso na nag-aalala at iniisip na lagi yung pera ang solusyon sa lahat ng problema. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita na mas higit ka pa sa pera. Tulungan mo kaming makita na unahin ka namin palagi sa lahat ng bagay. Give us contentment, Lord. Katulad ng Psalm ni David, "The Lord is my shepherd. I have everything I need." May you be enough sa amin at ipakita namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkatunay nga na hindi mo kami pinagkulang. Salamat sa inyong pagpapala sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Naway ma-apply namin ito higit pa sa mga nasabi kong application, kundi every one of us will proceed or tutungo sa pagsasabuhay nito na mas higit pa sa kanilang napakinggan. Kung anong nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, ay magawa namin sa inyong biyaya. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat sa Panginoon sa isang eye-opener na mensahe na naman niya po ngayong gabi. So, na-remember ko tong message na to. Same message, same pastor, last year din po, August. So, ang take home ko po talaga, magmula pa noon hanggang ngayon, isa lang. If the Lord is my true, one and only true master, then we will not be enslaved of money. So talagang yun po yung pinaka essence ng message na to na hindi ko po talaga inalis doon sa ano na, si pastor din po yung nag-message noon. So ngayon po, nasan ba yung ating priority? So ngayon po, magbibigay po tayo sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating mga tagalikom para po likumin ang ating mga offering sa gabing ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong mensahe, Panginoon, na araw-araw nararanasan namin, Panginoon, ang mga bagong bagay na nagbibigay sa amin ng matibay na pananampalataya. Especially ngayon, Panginoon, sa panahon na tinatawag ng mundo na panahon ng kahirapan. Kayo, Panginoon, yung pagtitiwalaan namin sa lahat ng bagay. Sa gabing ito, kami po ay dumudulog sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat ng aming gawa, ganun din ang gawa ng aming mga kamay. Hayaan mo po na ibigay po namin, Panginoon, sa iyo yung pinakamataas na papuri sa pamamagitan ng pagkakaloob. Pagpalain mo po ang mga kaloob na ito at maging kagamit-gamit upang mapalaganap pa po namin ang iyong gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras naman po na ito, tayo po ay dadako sa pananalangin. Samahan niyo po ako sa oras na ito na idulog natin sa Panginoon ang mga prayer concerns ng ating church, most especially sa ating mga kapatid. At patuloy din po nating ilapit sa Panginoon ang ilang pa mga gawain natin for this coming half ng taon na ito para sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ang Panginoon. Purihin ka buong puso ka naming pinapasalamatan, O Diyos. Lalo na sa pagtitipon na ito na iyong pong iginawad sa amin. Maraming salamat dahil idinako mo ang bawat isa po sa amin sa gawain na ito ng pananalangin. Kami man ay naririto sa aming bahay sambahan o sa mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Maraming salamat sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Tunay nga na napakadakila, O Diyos, ng iyong mga gawa. Lahat ay namamangha, O Diyos. Sa tuwing nakikita namin ang iyong kapangyarihang dumadaloy sa bawat buhay ng iyong mga anak. Pinapaalala rin sa amin, Panginoon, ng mga gawain katulad nito, O Diyos, ang kahanga-hanga mong mga gawa. Hindi lang sa aming paligid, kundi sa buhay ng iyong mga tinawag. Binibigyan mo kami ng pagkakataong makita at maranasan, O Diyos, ang iyong biyaya. Pinapakita lamang ng lahat ng ito na tunay na matuwid at tapat ka sa iyong mga salita. At tunay na mapagkakatiwalaan ka, O Diyos, sa lahat ng oras.
Kaya po, pinupuri ka namin at dinadakila lalong higit sa pagtubos niyo po sa amin mula sa aming mga kasalanan. O Diyos, patuloy naming idinudulog din po sa inyo sa oras na ito ang mga panalangin po ng aming mga kapatid. Unang-una po, dalangin ko po sa inyo, O Diyos, ang mga anak po ng aming mga kapatid na BJ, Christine, si Pablo at kanyang pong sambahayan, O Diyos. Dalangin ko po, O Diyos, si Kesaya po sa inyo at si Jaden. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong pangalagaan at hawakan, O Diyos, ang mga batang ito. Na sa panahon na ito, sila po ay nakakaramdam ng karamdamang pisikal. Ang pagkakaroon ng lagnat at pagsusuka, O Diyos, ay nagiging dahilan upang mas lalong mabigatan, O Diyos, hindi lang ang kanilang pangangatawan, kundi ang damdamin din ng kanilang magulang. Kaya po tinataas ko po sa iyo, O Diyos, ang kanilang kalusugan. Kayo po ang patuloy na humipo nito, patuloy na hawakan niyo, Panginoon, ang pangangatawan ng mga batang ito at lubos po kami lumalapit sa inyo at hinihiling ang kagalingan na kanilang maranasan. Dalangin ko rin, O Diyos, na patuloy niyo pong samahan ang mga batang ito at ang kanilang magulang, lalo na sa period na ito na may mga kinakailangan silang bilhin financially, O Diyos, sa mga gamot. Dalangin ko, O Diyos, na sustain niyo po sila sa mga gamutan na ito sa pagitan ng mga resources, O Diyos, na iyong pong ipagkakaloob sa kanila. Ngayon din po, tinatas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na until now, they are still seeking ng iyong pangunguna sa kanilang buhay. Lalo na sa mga kapatid na until now ay nagpapalakas mula sa karamdaman na kanilang naranasan. Sa mga kapatid na after ng mga operasyon ay patuloy na hinihiling ang iyong lubos na pag-restore ng kanilang physical na pangangatawan at kalakasan. Kaya hindi po sa mga kapatid namin na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay patuloy na nararanasan ang karamdamang physical at itinataas po namin ang kanilang kagalingan sa inyo. Aming Tatay Fred, dalangin ko po ang kanyang kalusugan sa inyo. Ingatan niyo po lagi siya, O Diyos. Nanay Presi, ay patuloy niyo po rin gabayan at patuloy na bigyan ng lubos na karunungan at kalakasan, lalo na sa pag-alaga at pagsubaybay sa kanyang pong sambahayan. Sa aming Doktora Lisa, dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong siyang samahan at palakasin everyday, lalo na sa kanyang mga gawain, sa inyo pong pinagkatiwala at ibinigay sa kanya, O Diyos, na pagkakataong mabigyan ng patotoo, Panginoon, ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng mga pasyenteng kanyang nasiserbisyuhan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang kanyang mga kamay, lalong higit ang kanyang mga labi, upang maipahayag ang mabuting balita at kung paano niyo po lubos na pinagkilos ang iyong kapangyarihan sa kanya. Dalangin ko rin po sa inyo, O Diyos, ang aming Kuya Deng, aming Ate Lani. Patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa po sa kanila, lalo na sa bawat gawain na meron sila sa kanilang tahanan, sa pangangalaga nila sa mga family members nila. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong sustain sila ng kalakasan sa bawat araw na ito. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming Ate Michelle Boricano. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang mga gamot na kanyang kailangan at mga gamot na kung saan kinakailangan niya pang i-take para sa kanyang thyroid condition. Nawa ang mga gamot na ito would fasten, Panginoon, yung paggaling ng kanyang thyroid, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Kuya Gilbert Ilagan. Patuloy na itinataas po namin sa iyo ang kanyang paningin. Yung loloobin mo, O Diyos, ay panumbalik sa maayos at maliwanag at kaayusan yung kanyang paningin. Tinataas po namin na patuloy mo siyang gabayan at patuloy mo palakasin ang kanyang
buhay at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tinataas din po namin sa iyo si Ate Geraldine Panlilio, lubos na kagalingan at mabilis na panunumbalik ng kalakasan ang aming dalangin po para sa Kanya. Patuloy na i-sustain mo siya, O Diyos, sa Kanyang mga pangangailangang pisikal at yung iyong provision ay patuloy mong pag-apawin at igawad sa Kanya sa mga oras na ito. Dalangin ko rin po sa iyo, O Diyos, ang aming Kuya Sani. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong siyang samahan, lalo na sa patuloy na pagpapalakas ng kanyang katawan. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang magawad ng kagalingan mula sa kanyang mga karamdamang nararamdaman. Kung iyong pong loloobin ay mapanumbalik ang kanyang buong katawan sa maayos nitong kalalagayan. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang aming Pastor Sam. By this coming August, next week, ay siya po ay iyo pong ingatan, lalo na sa darating na operasyon na meron siya. Dalangin ko po, O Diyos, na anuman ang iyong itutugon, Panginoon, sa Kanya. Alam po namin na ito yung pinakamabuti para sa Kanyang kalalagayan. Kaya po pinagtitiwala po namin sa iyo ang lahat. Patuloy rin po namin itinataas sa iyo maging yung Kanyang mga pangangailangan. Yung pag-iimpok nila, Panginoon, ng kabuuan ng Kanyang para sa Kanyang operasyon. Kailangan ko, O Diyos, na kayo po ang magpadala ng mga taong maaring tumulong at maging daan upang ang paglilikom na ito ay mabuo, Panginoon. Until such time na siya ay maoperahan, dalangin po namin, and we are claiming, Panginoon, na magiging successful ang lahat ng ito. Dahil alam po namin na ang iyong mga kamay, Panginoon, ang laging sumasa Kanya at patuloy na mag-iingat sa Kanya. Tinatas din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga nanay, aming nanay Filipa, sa kanyang eye condition, aming nanay Seni Aguila sa kanyang heart condition, aming nanay Seni Leander, ganun din po sa kanyang kalusugan, Panginoon. Dalangin ko na patuloy niyo po silang samahan at palakasin. Patuloy na ingatan din, Panginoon, ang kanilang pangangatawan sa araw-araw. Alam po namin na hindi rin biro, Panginoon, ang kanilang nararanasan na ito. Alam po namin na meron silang naisin na magamit pa ang kanilang buhay sa pagpupuri sa iyo. At kung ito po man, Panginoon, ay inyo pong igagawad ang lubos na kagalingan sa kanila, ay patuloy naming ikagagalak, O Diyos, na makitang nagagamit ang kanilang buhay para sa inyo. Lord, dalangin ko rin po sa iyo si Nanay Terry, ingatan mo siya lagi, Panginoon. Patuloy na hinihiling ang iyong pagkilos sa kanyang buhay, lalong higit sa kanyang pisikal na karamdaman, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang mother po ng aming Pastor Eric Bolivar. We are praying for healing para sa kanyang breast cancer, and we pray for all your provision, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ama, tinataas din po namin sa iyo ang aming nanay Tinding. Patuloy na hinihiling po namin ang iyong pagkilos sa kanyang buhay, at patuloy na itinataas po namin sa iyo ang kanyang pangangatawan. Sa iyong mga kamay, Panginoon, ay pinagtitiwala po namin ang pang-araw-araw niyang kalalagayan. At kayo po patuloy na sumubaybay sa kanya. Bigyan niyo po siya ng karunungan at bigyan niyo po siya, Panginoon, ng maayos at napangangatawan. Dalangin rin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming Ate Julie, ang kanyang kalusugan. Patuloy mong sustain siya, Panginoon, ng maayos ng pangangatawan at kalakasan sa bawat araw, Panginoon. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Nanay Adji. Patuloy ko pong hinihiling, Panginoon, sa iyong mga kamay ang kanyang kalalagayan. Lord, kung iyong manloloobin at panumbalikin ang kanyang kaayusan sa pisikal na aspeto, gayon din hinihiling po namin na pagalingin mo rin ang kanyang
kalalagayang mental, Panginoon. Nais po namin muling makita siya at muling maranasan, Panginoon, na maalala niya pong muli ang mga pangalan ng mga kapatid. Panginoon, lahat po ng ito ay pinagtitiwala po namin sa iyong mga kamay dahil alam po namin na kayo ang merong kapangyarihan. Nang higit sa lahat, sa iyong mga kamay, Panginoon, alam po namin na merong magandang katugunan. Ang aming nanay Emma, patuloy mo siyang samahan, Panginoon, na laging maranasan, O Diyos, ang iyong biyaya ng kalakasan sa kanyang buhay. Kahit sa gitna man, Panginoon, ng karamdaman, kayo ang maging kapayapaan niya, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa iyo, aming Ate Moring, ang kanyang kalalagayan, lalo na yung kanyang vertigo, patuloy na hinihiling po namin ang kagalingan mula sa kanya, Panginoon. Aming Nanay Rosie, patuloy din namin po, Panginoon, na ingatan mo siya, kanyang kalusugan. Kaya hindi po ang aming Kuya Henry, maraming salamat sa iyong katugunan sa kanyang pagpapagaling sa kanya. At sa oras na ito, we are praying na nawa ay mapanumbalik ang kalakasan sa kanyang katawan. Lord, nanihatas ko rin po sa iyo ang Barrio Obrero Baptist Church, ang mga pastors, ang mga leaders, ang mga ministries, kayo din ang mga members. We are praying na patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, ang iyong gawain na ito na itinalaga sa lugar na ito ng Obrero, na maging daluyan ng pagpapala at maipahayag, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod at tinawag, ang kapahayagan ng mabuting balita tungkol sa iyong anak na si Kristo Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. May you bless also the ministries and lahat po ng gawain namin sa mga susunod na buwan. We are praying na nawa ay patuloy mong pagpalain ito at kasihan ng iyong kapangyarihan, na maging daan ito upang palakas at bigyan ng lubos na kagalakan, Panginoon, ng iyong puso sa pamamagitan ng mga gawain nito, na kung saan ay magagamit bilang instrumento ang bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat. We are lifting up to you ang ilang pang nalalapit na gawain, lalo na ang pagpaplano, Panginoon, ng mga servant leaders po namin. This coming Sunday, we are praying na bigyan niyo po ang bawat isa ng karunungan, at patuloy na itinatas ko po ito sa inyo, Panginoon, so that we could always connect at mailagay namin, Panginoon, ang lahat ng programa o gawain na ito sa iyong kapurihan at sa iyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon. Gayun din, pagpalain mo ang mga gawain ng aming mga kapatid, ang kanilang mga negosyo, ang bawat pamilya nila, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga kapatid namin who are seeking ng panalangin ng kanilang work. Patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, ang bawat kapatid na ito. Alam po namin that you will be giving them, Panginoon, and you will be blessing them, Panginoon, ng work na kung saan ay patuloy na makikita ang kanilang buhay, ang kanilang pagtotoo, ang kanilang pananampalataya, Panginoon. And you will give them, Panginoon, opportunities na sa mga companies na ito ay maipakita at maipahayag kung sino ka sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa ngayong gabi. Patuloy na itinataas po namin ang lahat ng ito, at nawa ay patuloy na naming maibalik din ito ng may kagalakan at may kapurihan sa iyo lamang. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Sa oras po na ito, we could look for a partner. Share po natin ang ating mga panalangin. And after a few minutes po, tayo po ay magko-close in prayer.
For those who are already done, tayo pong lahat ay tumayo. Sa mga hindi pa, you can continue praying with your partner. At sa mga kapatid po natin sa tahanan, tayo pong lahat ay magpagwakas sa panalangin. Diyos naming Ama sa langit, papuri at pagsamba po ang aming ibinabalik po sa oras na ito, sa napakagandang gabi at gawain na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga bagay na inyo pong inilagay sa aming mga puso, sa mga pagpapala mula sa mga awitin, pasasalamat, sa mga panalangin, lalong higit sa iyong salita. Maraming salamat dahil ang lahat ng bahagi ng gawain nito ay naglalakip-lakip upang kami po ay inyong palaguin sa pagtitipon, pagsasama at pag-ibig at lalong higit sa aming pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, lalo ng aming mga kapatid na uuwi sa kanilang tahanan. Dalangin ko po ang iyong proteksyon at pag-iingat sa bawat isa at patuloy na hinihiling na ibalik mo kami, O Diyos, sa mga gawain. Katulad na ito na kung saan ay makatutulong upang kami ay lalong lumago at maging matatag sa aming pananampalataya. Muli, pinapanalangin ko po ang lahat ng ito sa iyo pong mapagpalang kamay sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po.